Hello, good morning guys. Kasabong Luzon Bis Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking viewers. Ito na magpakita ko sample sa umaga sa inyo ngayon. Una sa lahat, magpasalamat pala po sa inyo. Bago ako magpatuloy, magpasalamat muna ako sa inyo. Unahin ko, magpasalamat muna ako sa aking mga nag-subscribe sa akin, sa aking mga subscribers, sa aking followers, sa aking mga viewers dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, sa aking channel sa nagsubaybay. Salamat na salamat sa inyong lahat. Kung hindi ka mag-subscribe, please paki-subscribe din para nga masubaybayan mo ang aking mga videos, makakuha kang ideya para pangdagdag sa kaalaman mo sa iyong mga alagang mga manok. Itong hawak ko nga mga manok ngayon, kasabong di ko na patagalin, ipakilala ko na sa inyo. Ito siya ang favorite ko nga mga kulay nga tinawag ko linyada nga sweater gray, sarili kong palahi. Sa akin ang inahin na materialis, sa akin ang lalaking materialis nga 2 times winner. Ang ama nito, ang ina nito, anak din ng 3 times winner nga linyada sa isa ka manok na hinawakan kong ito ang tumatagal sa akin, kasi di tatagal sa akin sa totoo lang kasabong kapag ang isa kalinyada lamang sa talo, kasi ang sa akin lang may talo man ako sa linyada sa minamanok ko. Pero katulad nito, paliwanag ko sa inyo, ang dami nitong magkapatid pero kunti lang ang natatalo diretso sa kanila, marami ang nagdaan ng mga panalo bago natalo. At saka ito siya nananalo na rin, pwede na rin i-condition nga ito uli. Yan, gumagaling na. Kaya lang medyo hindi pa bumalik ang kabultuhan sa katawan kasi ka-recover lang ito, kaya pinakita ko to ulit na sa inyo kasi hindi ko di ba sinabi ko sa mga videos ko na hindi ko ipakita dahil bawal na ipakita ang mga manok na kawawang tingnan na galing sa mga labanan, lalo na yung labanan sa manok. Hindi talaga ako nag-upload ng video dahil ma-violation pa ako niyan. Yan totoo. Itong sinasabi ko sa mga babae, tingnan nyo ang sukat ng paa ng manok ko. Kahit medium size lang ito siya, pero tingnan mo naman ang sukat. Hindi ako argabyado pagdating sa ulutan. Hindi mababa ang manok ko. Kasi kung magmamanok man lang tayo, tapos ang gawin nating materialis para pala to sa inyong baguhan pa lang magsimula. Kung magsimula man lang kayo, ang manok na gamitin yung inahin, yung sakto na sa sukat, at saka yung lalaking ipalahin yung sakto na sa sukat. Para ang una pa lang kalabasan, ang mga ilalabas niyan, sakto na sa mga sukat. Hindi na kayo maghanap pa ng ibang linyada na i-cross-cross pa niyo para lalabas ang sakto sa sukat. Matangkad naman kung gustuhin niyo. Yan ang totoo. Kung magsimula tayo sa mababang inahin, ito ibibigay ko puriba sa inyo. Nasubukan ko na yan. Kung may mababa tayong inahin, hanap pa tayo ng lalaki nga iparis niya ng sakto sa height. Pero kung ang anak niya may lalabas pa nga magmana sa nanay, mababa, minsan lang ang magmana sa tatay niya na sakto sa sukat, matangkad. Pero kung ang pagparisin natin na inahin, babae nga inahin at saka lalaki nga pang palahin natin bruka, kung sasakto sa height, tapos mga linyada na halimbawa nagpanalo na mga 3 times winner na 2 times winner, yan ang iparis natin. Tapos ang ating inahin galing din sa linyadang mananalo, yan ang unang mga anak niyan. Sigurado na kayo nga hindi na kayo lugi, kasi maglabas na ng linyada na siyang magpanalo ang mga anak, tapos sakto na sa sukat. Kaysa magsimula tayo kahit ano ka-quality kung mababa ang inahin, magparisa naman natin sakto sa sukat. Itong madali nyo maintindihan itong ipapaliwanag ko sa inyo. Pero hindi lahat pa yan. Ang mga anak mayroong mababa dahil mababa ang ating inahin. Yan ang totoo niyan. Kaya para sa inyong mga baguhan pa lang, bago kayo magsimula ng magpalahi, kung magbalak kayo gusto kayo makapagsarili ng palahi ng mga manok, makuha nyo ang masunod ang linyada, ang mga kulay sa manok. Kasi kung sarili nating palahi, kung anong gusto nating kulay, makukuha natin yan. Kung mamili lang tayo, mahirap tayo maghanap sa gustuhin natin na kulay. Kung gusto, katulad sa akin, paglabas ko ganito kulay na talisay, mayroon akong babae nga maglabas ng ganitong kulay. Kaya hindi mahirap sa akin kung ang gusto kong kulay. Kung puti, mayroon akong puti din. Yan totoo, pag may materialis tayo. Pero ulitin ko sa inyo, kailangan kung para sa inyong mga baguhan pa lang, bago kayo magsimula, piliin na nyo ang sakto sa sukat na inan, sakto sa sukat, hindi lang sa sukat, bulto ang katawan, hindi kitsuhin, dikit ang sipit-sipitan bago
mangingitlog. Kasi kung mangingitlog yan, bubuka naman yun. Ang sipit-sipitan ng isa't inahin. Kayo palang mga bagan, huwag kayong magtaka. Nga kung may bibilin kayong inahin, kung talagang inahin ang nangingitlog na yan, inahin na talagang kapagsisiw na yan, ang sipit-sipitan na yan, hindi na dikit, bukan na yan kasi nakaranas ng pangingitlog na. Yan totoo, dikit pa yan kung sisiw pa o magdumalaga, pero pag mangingitlog na yan, ang palatandaan nga sa isa kainahin na malapit na umiitlog, malapit na magpakasta, magpaasawa, bubukan na, magsimula nagbuka ang dito niya dito sa sipit-sipitan. Yan ang totoo. Sa mga lalaki lang yun, kung dikit ang sipit-sipitan, hanggang tumanda na yan, dikit na ang sipit-sipitan. Kung dalawang daliri, habang buhay na siya dalawang daliri. Kung isang daliri ang sipit-sipitan yan, habang buhay na isang daliri yan, ang sipit-sipitan din ang magbabago. Di katulad ng inahin na dikit ang sipit-sipitan noong magdumalaga pa lang, pero pag malapit na mangitlog, unti-unti nang bumuka ang sipit-sipitan. Yan lang, maraming salamat sa pagpanood sa inyo uli. Hanggang dito muna ako kasabong, bukas naman uli. Iba naman topic ang ipapaliwanag ko sa pulpuriba sa inyo. Parang kahit papaano, mayroon kayong matutunan dito sa pagpanood nyo sa aking channel, sa aking YouTube, Kaliyog Kasabong TV. Yan lang, bukas naman uli. Thank you, bye.